Habang distracted, umatake si Inuyasha kay Sesshomaru ngunit nakaiwas ito at mabilis na pumunta kay Kagome. Tanong nito kay Kagome kung sino ba talaga siya at bakit niya nahila ang Tetsaiga. Sabi ni Inuyasha sa kapatid niya na huwag niyang sasaktan si Kagome dahil wala siyang kinalaman sa problema nila, ngunit sabi ni Sesshomaru na bakit niya pakakawalan ito dahil si Kagome ang nakahila ng Tetsaiga imbis na sa isa sa kanila. Hindi nila alam ang dahilan kung bakit kaya inutos ni Inuyasha kay Kagome na ibigay kay Sesshomaru ang sword. Ngunit ayaw ni Kagome. Tanong ni Sesshomaru kay Inuyasha bakit niya gustong protektahan ang isang tao at bakit niya ito minahal. Hindi niya alam ang dahilan dahil hindi niya namana ang pagmamahal sa isang tao katulad ng kanilang ama. Para kay Sesshomaru, ang dahilan kung bakit namatay ang kanilang ama dahil sa puso nitong malambot at dahil rin sa nanay ni Inuyasha. Inatake ni Sesshomaru si Kagome gamit ang kanyang poison hand at natunaw ang mga natamaan nito. Nagalit si Inuyasha dahil akala nito na patay na si Kagome ngunit nakakaiwas si Sesshomaru at nahuli si Inuyasha. Sabi nito na sumuko na si Inuyasha dahil hindi siya matatalo nito at isa lamang siyang half-demon. Lalo pa ni Sesshomaru nasaktan si Inuyasha gamit ang kanyang Latigo. Naaalala ni Inuyasha na hindi rin maganda ang trato sa kanya ng mga tao at tanging nanay niya lamang ang may mahal sa kanya at ikinaiyak nito na half-demon si Inuyasha at hindi alam ng nanay niya kung ano ang magiging future nito dahil ganoon nga ang uri ni Inuyasha. Kahit na ganoon, hindi nagpatinag si Inuyasha at nagawa ni Inuyasha na masira ang armor ni Sesshomaru. Biglang nagising si Kagome at buhay pa ito dahil prinotektahan siya ng Tetsaiga. Binigay rin nito kay Inuyasha ang Tetsaiga. May malakas na hangin na nakapalibot kay Sesshomaru at gustong makita ni Sesshomaru na kayaban ng isang half-demon ang mag-wield sa Tetsaiga. Nag-transform bilang demon form si Sesshomaru. Unang umatake si Inuyasha ngunit hindi niya nahiwa si Sesshomaru. Kahit na anong gawin ni Inuyasha hindi niya mahiwa si Sesshomaru kaya tinanong ni Inuyasha kay Miyoga kung anong nangyayari. Hindi rin alam ni Miyoga at dahil alam niya na dehado si Inuyasha, tumakbo ito papalayo. Ang laway ni Sesshomaru ay nakakapagbigay ng lason at ininform ni Inuyasha kay Kagome na huwag niyang aamuyin ang miasma na ginagawa ni Sesshomaru at umakyat sa taas. Ginawa ito ni Kagome at nag-aalala siya kay Inuyasha ngunit sabi ni Miyoga na mag-focus si Kagome sa pagtakas at si Inuyasha na ang bahala. Hindi nakakaya ni Inuyasha ang lason kaya tumalon ito ng mataas ngunit ang kanyang mga kamay at binti ay nanginginig. Dahil dito, nakagat siya ni Sesshomaru at dinala ulit sa lason. Hindi makaalis si Inuyasha kaya ginamit nito ang Tetsaiga para saksakin ang mata ni Sesshomaru. Nasaktan si Sesshomaru at tumalon pataas kaya nakatakas si Inuyasha sa pagkakakagat. Sabi ni Miyoga kay Inuyasha na tapusin na si Sesshomaru gamit ang sword ngunit para kay Inuyasha na wala itong kwenta. Napapatanong si Inuyasha kung ano ba talaga ang nagagawa ng Tetsaiga dahil hindi niya talaga nahihiwa si Sesshomaru gamit ang sword. Umiiyak si Kagome dahil sa tingin niya na wala ng pag-asa ngunit nangako si Inuyasha na kahit walang kwenta ang sword niya gagawin niya ang lahat para maprotektahan si Kagome. Nagulat si Kagome dahil hindi niya inaasahan na sasabihin ito ng isang Inuyasha na sarili lamang ang iniisip. Biglang nagkaroon ng buhay ang Tetsaiga dahil tumitibok ito. Umatake si Sesshomaru at hiniwa siya ni Inuyasha kaya naputol nito ang isang kamay ni Sesshomaru. Napansin ni Inuyasha na hindi na naging mukhang lumang sword ang hawak niya at dito na namangha si Inuyasha sa iniwan sa kanya ng tatay niya. Pinaghihiwa pa ni Inuyasha ang kapatid niya hanggang sa mahulog ito sa statue. Biglang naging crystal ball si Sesshomaru at umalis pati na si Joken. Natuwa sila dahil nanalo si Inuyasha at bumalik na sa lugar at bumalik na rin ang Black Pearl sa kanang mata ni Inuyasha. Pagkabalik nila sa village, sinabi ni Kaede na dahil nahila ni Kagome ang Tetsaiga, mayroon si Kagome na kakaibang kapangyarihan. Ngunit pinaniniwalaan ni Miyoga na kung bakit nahila ni Kagome ang sword ay dahil isa siyang mortal. Ang tatay ni Inuyasha ang gumawa ng sword para maprotektahan ang taong nanay ni Inuyasha. Napagtanto ni Kagome na dahil sinabi ni Inuyasha sa kanya na paprotektahan niya si Kagome, biglang nagkaroon ng buhay ang Tetsaiga. Dagdag pa ni Miyoga na kinamumuhian ni Sesshomaru ang tao kaya hindi niya ito mahila at makontrol ang Tetsaiga.
Sabi ni Kaede na ang iniisip ni Inuyasha na ang pagiging demon ay isang kahinaan kaya hindi niya gustong mahalin ang kanyang ina ngunit ang gustong ituro ng tatay niya kay Inuyasha na mahalin ang mga tao. 3 araw na ang nakakalipas, umalis si Kagome at Inuyasha para hanapin ang mga natitirang mga piraso ng jewel. Habang naliligo, gusto ni Miyoga na silipin si Kagome at nagpaiwan si Inuyasha dahil baka siya pa ay masapak ni Kagome. Biglang may napansin siyang maliit na mabilis na gumalaw papunta kay Kagome kaya sinundan niya ito. Biglang sumigaw si Kagome dahil kinuha ng maliit na mabilis ang damit ni Kagome. Nakita ni Inuyasha na isa itong unggoy at narinig niya ang sipol. Pumunta ang unggoy sa lalaki at inaasahan pa naman niya na pagkain ang kinuha ng kaibigan niyang unggoy ngunit bra pala ito. Nakarating agad ang dalawa sa kinaroroonan ng lalaki upang bawiin ang damit ni Kagome. Dahil gutom ang lalaki at hindi niya sinasadya ang pagkuha ng damit, binigyan na lamang ni Kagome ang lalaki ng makakain. Pagkatapos kumain, nagpakilala sina Inuyasha sa lalaki. Sabi ng lalaki sa kanila na nahiwalay siya sa mga kasama niya at tanong ni Kagome kung ang lalaki ba ay galing sa high-ranking family. Sagot ng lalaki na hindi niya ibubunyag ang kanyang katauhan dahil sa personal na rason. Sinabi niya na lamang ang kanyang pangalan na si Nobunaga. Biglang nagpa-autograph si Kagome kay Nobunaga dahil akala niya na ito ay si Oda Nobunaga na isang feudal lord noong 1534 to 1582 na nag-unify sa Japan ngunit hindi ito si Oda Nobunaga kundi si Amari Nobunaga na kasama sa Takeda clan sa Land of Kai. Nagpasalamat na lamang si Amari at aalis na siya dahil mayroon siyang importanteng misyon. Samantala sa kalapit na village, pinakukuha ng prince ng palasyo ang lahat ng babae sa bawat village at nangangamba ang mga mamamayan dahil nabalitaan nila na walang nakakabalik sa kanilang mga tahanan ang mga kinuha. Nakita ni Amari ang nangyari at napatunayan niya na tunay ang chismis. Biglang naruroon rin sina Inuyasha dahil gusto ni Kagome na samahan si Amari. Ayaw ni Inuyasha ito sa unang ngunit bigla niyang narinig ang nag-uusap na mamamayan na narinig raw nila na ang namumuno sa palasyo ay sinaniban ng demon. Sa may palasyo, tanong ni Princess Suyu sa prince na narinig niya na may pinapadala siyang mga babae galing sa village papunta sa palasyo at tanong kung saan niya sila tinago. Biglang nagalit ang prince at sinabi na hindi niya na kailangan na malaman pa. Humingi ng tawad si Princess Suyu habang may halong takot sa prince at hinihiling niya na gusto na niyang bumalik sa Land of Kai. Pumunta sina Inuyasha sa palasyo at napagtanto ni Inuyasha na ang palasyo ay may amoy na evil. Sigurado din siya na naruroon ang piraso ng jewel. Pagkaakyat papunta sa palasyo, nakita nila ang mga bantay ng palasyo na natutulog. Pinapaingat ni Miyoga si Inuyasha dahil ang mga bantay ay nasa ilalim ng hypnotic sleep at ang lahat ng tao sa palasyo ay nasa ilalim ng spell. Hinanap ng 3 ang pakay ni Amari na si Princess Suyu para iligtas siya. Pagkahanap nila sa prinsesa, kinagat ito ni Miyoga para magising. Natuwa si Princess Suyu nang makita si Amari dahil natatakot na siya sa kanyang asawa dahil nung mahulog ang asawa niya sa lawa malapit sa kanilang garden, nagkaroon ito ng sakit. Pagtapos nito, nagbago ang asawa niya at nag-iba ng anyo. Balak ni Amari na ibalik sa Land of Kai si Princess Suyu dahil utos ng tatay nito at narinig niya ang kakaibang trato ng asawa ni Princess Suyu. Biglang dumating ang asawa ni Princess Suyu at tinanggal ni Inuyasha ang bandage ng prince at ito ay naging isang pangit na palaka. Nawalan ng malay si Suyu nang makita niya ang asawa niya na ganoon. Nakita ni Kagome ang piraso ng jewel sa kanang balikat ng prince. Pinapaingat ni Miyoga si Inuyasha dahil ang palaka na iyon ay 300 years old ng Toad of Tsukumo. Umatake si Inuyasha ngunit nagbuga ang palaka ng lason. Lumapit ang palaka sa prinsesa at prinotektahan ito ni Amari ngunit madaling nasaksak si Amari gamit ang dila. Kinuha ng palaka ang prinsesa at tumakbo papalayo. Sinundan ito ni Inuyasha. Dinala ng palaka si Princess Suyu sa isang silid at nang makasunod si Inuyasha sa kanila, huli na ang lahat at ginawa ng palaka bilang koleksyon ng kakainin niya ang prinsesa. Hindi nila alam ang nangyayari kaya pinaliwanag ni Miyoga na ang Tsukumo Toad Demon ay sinisil ang mga kaluluwa ng mga batang babae hanggang sa mag-mature at kainin sila. Ginamit ng palaka ang Sacred Jewel para masaniban ang prince pati na ang mga ginamit para isil ang mga babae. Nagalit si Amari at umatake ngunit tinulak siya ni Inuyasha dahil magbubuga ulit ito ng lason at pinatalsik ang palaka.
Biglang naging nasa malakas na form ulit ang Tetsaiga dahil sinusubukan ni Inuyasha na protektahan ang tao o ang mortal. Dahil malubha ang sugat ng palaka, kinuha niya ang ilang espiritu ng mga babae at kinain para gumaling ang sugat niya. Habang distracted ang palaka, tinanggal ni Amari sa bilog si Princess Suyo. Hinampas ni Inuyasha ang palaka sa ulo at biglang bumalik sa tunay na katauhan ang prince. Humingi ng tawad ang prince sa mga ginawa niya at gustong niyang patayin siya ng mga ito dahil natatakot siya na baka kainin niya si Princess Suyo. Gagawin ito ni Inuyasha ngunit pinigilan siya ni Amari dahil naniniwala siya na ang puso ng tunay na prince ay nasa loob pa rin ng katawang iyon. Dahil sa conviction ni Nobunaga, pumayag si Inuyasha na huwag siyang patayin at pinaubaya na sa kanila. Niloloko lamang pala sila ng palaka at sinaksak nito si Amari. Humingi ng tulong si Kagome kay Inuyasha ngunit sabi niya na kapag tumulong siya mamamatay ang prince. Sabi ni Amari kay Kagome na huwag na itong mag-alala sa kanya at tumakas na sila kasama si Princess Suyo. Tumakbo ang dalawa at sumunod ang palaka. Habang natakbo, sabi ni Kagome kung may magagawa pa ba sila. Sabi ni Miyoga na kahit isa itong demon, palaka pa rin ito at may kahinaan ito sa init kaya inutos ni Miyoga na magbato sila ng mainit na tubig sa palaka para masaktan ang palaka at umalis sa katawan ng prince. Ngunit ang problema ay kung saan sila kukuha ng mainit na tubig. Malapit na ang palaka at naisip ni Kagome na apoy na lamang ang kanilang gamitin at tinanong sa prinsesa kung may malaking torch ba sila sa palasyo. Nadapa ang prinsesa at naghanap ng apoy ang kaibigang unggoy ni Amari. Ngunit maliit ito at napadapa ng palaka si Kagome. Biglang dumating si Inuyasha at hindi na siya magiging mabait pa. Bago papatayin ni Inuyasha ang palaka, may naisip si Kagome na paraan kaya pinaupo niya si Inuyasha at nilagay ni Kagome ang apoy sa hairspray upang maging lumaki ang apoy. Umalis ang palaka sa katawan ng prince at hiniwa ni Inuyasha ang palaka para makuha ang piraso ng jewel. Natuwa ang prinsesa dahil bumalik na sa dati ang pinakamamahal niyang asawa kahit na inaasahan pa naman ni Amari na mas lalo pang nag-aalala ang prinsesa sa kanya kaysa sa prince dahil mahal ng palihim ni Amari ang prinsesa. Pagtapos nito, naging ligtas na rin ang mga babaeng kinulong ng palaka at babalik na rin sa Land of Kai si Amari.